Hi guys, I am John M. Tingson and today we're gonna code and talk about one of the four pillars of OOP, which is inheritance. So, we have been given a task to create a simple program about inheritance. So, nati-title nga Campus ID System, and student, faculty, and staff. Then, CSU wants one base profile system, name ID, but each role has extra behaviors. Then, naatay target, na mag-create data of parents and child classes, use super init constructor, and natay mag-create data ng parent class. Then child classes na naa sila lahing attributes and methods. Then mag-create data ng mini challenge required for magamit ta ng for loop dire kay create a list of mixed object daw and loop them. Then for every element magtawag introduce na method. Then call a specific method based on type. You may use as instance. So without further ado, let's code it. So first, ang gibutan dito is mag-create data ng super class or parent class nga nag-name og person. Then na siya constructor. Then na siya parameters, self, name, and campus ID. Nabutan lang ko og self guys para ma-rename na ko ang mga attributes into sa akong gusto. Naanad mo ko na self, so gamit lang ta. Self dot name equals name. Then self dot campus ID equals campus ID. So nag-create lang ko ng mga nag-initialize lang ko ng mga objects dito. Then mag-create ata ng method nga introduce. Then mag-print ko data of basic information. So hi, I am self.name, then ang iyang ID dayon, then self.campus ID. So na-create na ta ng method as well as iyang mga attributes. Now mag-create lang ta ng child classes para ma-inherit nato kung sa isulod sa atong main class or sa atong parents class nga si person. So mag-create ta ng class nga nag-name og student since may nakabutang dito. Then atong ibutang si person. Nabutang naman tag person, it means nga si student is child class na ni person. So kana siya natay karapatan nga mogamit ani nga method. So kung unsa nga method ang naa sa atong super class. Ana. Then mag-create ta ng constructor niya. Natay parameter nga self or attributes. Name, campus ID. Then mag-add lang tag other nga behavior niya or attributes which is program. So nara diri ang kuan, magamit data ng super na function. Ang super na function guys is it's like using kung sa ang attributes nga naa sa atong super class. Since ang atong mga class, atong magigamitan kay si person, so nagamit ang super para magamit ato iyang attributes. Kani diri dapit kana siya. Atong gibuhat si student is child class ni person, so kana siya mahitabo maka-access ta ani nga method niya. Kaning super is maka-access ta sa iyang attributes which is si name and si campus ID. Kana mo na yang kuan pasabot. So since si program is wala man siya sa atong wala man siya attributes sa atong super class, then ato lang siyang initialize lang ta ng object niya. So si self that program is si program. So naka-initialize ta ng bagong object. Next is mag-create data ng iyang method which is enroll. Enroll ang name sa iyang method. Nga naa siya parameter nga self and subject. So mag-print lang daw ta. So si self ay self dot name is enrolled in subject. Muna lang mga parameters niya gibutang nako. Ang kaning self.name is gikan ni siya sa atong super constructor. So kani si sa galit super. So ma-access na to ang attributes niya. So mo to wala na ako nag-create ng object para sa name nato kundi nag-create lang kaning nag-access to lang ta dire. Next is mag-create lang dito ng another class, nga child class which is faculty. Kaya ito na pong gibutang nga si faculty kay child class ni person. So magamit na butaan niya nga method.
Then, mag-create na tayo ng kanyang, constructor. So, self, name, campus ID, and then, kanyang department. So, magamit yung butang super na function para magamit na po nato ni kaning duha nga attributes. So, atong ibutang ang super constructor niya nga si name and si campus ID. Then, since wala pa man nato na, na initialize ang object na nga department, ato siya ang initialize nga object. Then, self.department equals department. Then, mag-create lang dito ng method niya, which is teach. Then, kung sa ang parameters niya, self and subject. Then, ato lang i-print. Gamit ang format string. Then, tawag na to ang name. Then, so, name is teaching subject in the department of college. So, butangan na to butangan na to ni. Then okay na ang atong pangkaduha nga class o child class. Then next magbuhat na class na child class. Kitulo ra matong giingan. Class nga si staff. Then si staff kay child class ni person. Then mag-create na butan ng constructor. And I self, name, campus ID. Then siya office. Then magbuhat na butag magamit na butag super na function, super constructor. Then ato na pong gamiton tong sa atong parent class nga si name ug campus ID. Then buhat na nato ng new object si office. So mag-initialize initialize ta ng new object. So si self.department office equals si office. The next is mag-create ta ng kanyang method. So itong method niya, process request. Then ang iyang parameter is self and request type. So mag-print lang ta kung sa atong gusto ihatag niya pag atong tawag ng method. So mag-print lang siya ng naka-format string na si self name is requesting kung sa nga request type. Ito request type na parameter. Then is requesting in unsa nga office sa kung unsa kani in self.office. Since okay naman tanan, na-create naman tanan ng parent class, child class, tulo ka buok. Ang next ato dito is mag-for loop data. Mag-create lang ta ng list, tas atong i-loop. So, in order to do that, mag-create lang sa tanong bagong nga object. Sige, butan text student1 equals ito na to ang ang iyang mga argument. Then natin ID number na 2 per 1 00305. Then kung sa atong program information technology. So muna nalagyan na nato ng ng argument ang atong parameters. So kani sila tulo. Nalagyan na nato sila ng argument. Si name nga parameter na siya John Leo M. Tingson. Then si campus ID nga parameter na siya argument nga 2 per 1 00305. Then atong program nga parameters na siya argument nga information technology. So okay na. Then sa next na budta which is kaning si faculty. So mag-create lang ta ng new object niya. Faculty 1 equals faculty. Then magbuta na po mga argument niya. So Mr. Mario Paday. Then for sa iyang campus ID 2 per 1 00123. Then sa iyang last which is department niya nga parameter, lagyan na siya ng argument na College of Engineering and Information Technology. So okay na, lagyan na to ng argument ang mga parameters ni faculty. Next is sa staff na pod, kani siya ang iyang constructor. So mag-create na ng bagong object, staff 1 equals staff. Then kung unsa ato ibutang argument sa iyang parameter, ito na to si Alice Go ang iyang name. Then ang iyang ID, ang campus ID niya is 2 per 1 /-00143. I love you.
Then ang iyang office is registrar. Registrar. So okay na, nalagyan na ito lahat ng mga parameters ng argument nila. Next is mag-for loop ka. I mean, mag-create lang muna ka ng list. Kaya mo may nakabutang dito, mag-create ng list 1 equals list. Panglagay lang nato ang atong mga object. Lagay nato sila. Student 1, then si faculty 1, and then si staff 1. Then magamit ang for loop for I in list 1 para sa mo na yung kaning I na to, mo na yung atong temporary variable. Then si I nga na kay list 1, which is sila tanang nga element, then ato silang gamiton og method nga introduce. So kani si student 1, gamitan nato silang method nga introduce, then si faculty 1 gamitan nato method nga introduce as well as si staff 1. So okay na. The next is magamit data ng conditional statement. So gamit tag if else. So if magamit tag is instance. So I then unsa yang type, unsa man ang type niya si student. Then si student tawagon na to ang iyang method. Isa man tong method ni student kani enroll nya atong butangan og subject. Kaya wala man to nang butangan ng argument ng iyang subject. Pero nani argument ang iyang name, which is si January M. Tingson. Nakita na nato, so si subject na lang. So maglagay ta ng I enroll kung sa atong ibutang nga argument. Unsa man tong subject ibutang, so since ang among subject man kay object oriented programming, mo na ang atong argument ilagay sa parameter nato sa atong enroll. Else if is instance, if si I kay ang iyang type kay si faculty, then lahi na po ang method. Kasi ang sa method ni faculty, so teach. So si teach, ang atong ibutang argument sa atong teach is subject man. So same raman mi si Sir Mario Kaday, ang iyang mga gitlo sa mga subject kay mura gyapon object oriented programming. So mo lang ibutang. Next, ang atong staff na pod. If si I daw kay ang iyang type kay staff, then atong tawagan ang iyang method. Sa method niya, process request. So sa ato ibutang argument sa iyang process request, puro ra string akong gipang butang guys, wala ko nagbutang mga other data type. So requesting sa atong i-request is requesting mga enrolled student na lang. Enrolled student. Student. Basta ka na lang. Then okay na. Lagyan na natin sila ng mga break line para makita. If atong iparan, mali, wala. Ito. Wala isa ka letter. Student. Ara. Student. Nara. Sa print na natin. So ang kani sila guys, kani siya. Gikan na siya sa atong parent class, which is kani nga method. Mo na gamit sa atong inheritance. Since ato bang gibuhat is si student kay child class siya ni person, then natay karapatan para magamit nato ang introduce na method nga gikan sa atong class nga si person or atong parent class na, di ba? Sa atong list nag-for loop ta. Then for every element nga nasa atong list is atong i-introduce using the parent method sa atong parent class. So since sila parang pwede mo sila maka-access kay mga child class man sila, so ma-print jud na kani pod. Next, ang atong mga name. Ang mga name nato kani name ug atong ID number. Dira na magamit ang atong atong super constructor. Kani na. Kay since ato namang gimitan ng super constructor, dili na ta need mag-initialize pa ng bag-o nga object ni name o ni campus ID. Since nakabuhat naman siya og attributes diri gikan. So ang ato na lang buhaton is tawagon na lang since pwede naman ta maka-access. So di ba gitawag na lang siya diretso, wala na to siya gibuhatan pa og bag-o. Now, kana. Diba? Kani siya. Kani mga name natin. Kani. So mo na siya. Ang ato lang gipang reuse diri guys kay ang atong method nga si introduce then ang atong mga attributes. Mo lang gipang reuse nato sa atong mga child class. So inana siya ang work sa inheritance guys. So unta namoy nasabtan gamay.
Thanks. Mura to.